Maganda at pinagpalang gabi po ulit sa ating lahat, brothers and sisters, Bishop. Ngayon po ay muli tayong pinagpipon-pipon ng Panginoon para mapagnilayan natin at mapag-aralan ang mga salita niya. Tayo po ay mag-start na po ng ating prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the word of God. I boldly confess my mind is alert, my heart is receptive. I'll never be the same. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating topic po ngayon ay ang overcoming betrayal. Ang ating pong ang magbabasa po ay from San Martin de Porres na si Mika Miranda at ang ating pong speaker at magbibigay po ng insight ay si Sister Jessica Santos. Ang final blessings and final insight ay si Bishop Tito po. Umpisahan na po natin, Sister Mika Miranda, magbabasa po. Evening po. Genesis chapter 37, verse 12 to 28. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila ay nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ng mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ng kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila ay nagkasunod. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal ng Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Sister Mika. Ngayon po, ang mga brothers and sisters, Bishop, pwede po ba, nakalimutan ko po sa ating start, yung kantahin po natin ng Holy Spirit, pwede po ba? Okay. Para sa ganun po, magabayan po tayo ng ating Holy Spirit. Holy Spirit, I need you.
Marami pong salamat sa inyo. Okay, ibibigay ko na po sa floor si Sister Jessica para magbigay po ng insights tungkol po doon sa ating topic. Sister Jessica, nakamute ka yan. Good evening, brothers and sisters in Christ. Ang topic po ngayon ay overcoming betrayal. Okay, background muna po. Si Abraham, ang anak niya po, si Isaac. Si Isaac, ang anak niya, si Jacob. Si Jacob, pinalitan po ni Lord na Israel ang pangalan niya na ang ibig sabihin ay let God prevail. Okay. At isa nga po sa anak ni Jacob, bali yung 12 tribes of Israel, galing po kay Jacob na pinangalanan na nga pong Israel. At ang isa po nga po sa anak ni Jacob ay si Joseph the Dreamer. Pang-11 po siya. Gift po ni Lord sa kanya ang mag-interpret ng dreams. Sa story po na ating tatalakayin, katulad nga ng binasa kanina ni Sister Mika, ay tinraidor siya ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya upang maging alipin sa isang foreign land. Joseph's brothers, fueled by jealousy and resentment, masama loob nila, they conspired to sell him into slavery. Nagsabwatan silang magkakapatid. Grabe. This act of betrayal is deeply traumatic and unjust. As Joseph is separated from his family, stripped of his freedom, and subjected to the uncertainties of slavery in a foreign land. Okay. Joseph's journey from betrayal to forgiveness is a profound example of resilience and spiritual maturity. His experience offers several insights into how forgiveness can help overcome the wounds caused by betrayal. Okay, number 1. Acknowledging the pain. Yung initial reaction ni Joseph sa betrayal ng kanyang mga kapatid, most likely, intense emotional pain, confusion, and anger. Imagine, inutusan lang siya ng tatay niya na silipin yung mga kapatid. Ano ginawa? Ibinenta na siya. Ang sakit-sakit ng naranasan niya nung oras na yun. Confused si Joseph. Bakit nagawa sa kanya ang ganito? Siguro iniisip niya, kapatid ba ako talaga o ampon para magawa nila sa akin yung ganito kasakit? Parang sa atin, sa buhay po natin,
Di po ba pag yung mahal natin sa buhay, sinaktan tayo, may mga katanungan tayong, mahal ba niya ako talaga? Mahal ba talaga ako ng taong ito? Bakit niya nagawa sa akin ito? Bakit niya ako nasaktan ng ganito? Tak na kahit sino magagalit, di po ba? Acknowledging these feelings is the first step in the process of healing and forgiveness. Kailangan i-acknowledge natin. Huwag tayong mag-deny ng emosyon natin. Kung nagagalit tayo, ilabas natin. Okay? Sabi nga, it's okay not to be okay. Normal yon. But dwelling on these feelings, wallowing in pain for too long, can hinder our progress. Naman, 3 dekada na nakakaraan, magpatawad ka na. Di po ba? Si Joseph, while he acknowledged and experienced pain, he also channeled those emotions into personal growth. Paano? Ano po ang ginawa ni Joseph? Number 2, seeking a higher perspective. As Joseph's story unfolds, it becomes evident that he holds on to a sense of purpose and a belief that God's hand is at work even in his difficult circumstances. Ang mas malawak na perspective na ito ay nagbigay daan sa kanya upang lampasan ang pagkamuhi na maaaring sumira sa kanya. Minsan yung sobrang galit, kinakain po tayo niyan eh. It teaches us that embracing a higher perspective, acknowledging that God can bring good out of even the most painful situations, can facilitate the path to forgiveness. Kahit gaano kasakit ang sitwasyon, ang tao po naghihil. Hindi tayo nakakalimot. Minsan sa ginawa sa atin, lalo't napakasakit. Pero once na nagpatawad ka, maaalala mo siya na wala nang, alam niyo yun, parang wala na yung galit. Okay? Number 3, letting go of resentment. Joseph's eventual forgiveness doesn't mean that he forgets what his brothers did or minimizes the gravity of their actions. Hindi po ibig sabihin na nakalimutan o kinalimutan niya na yung bigat na ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Ako personally, naranasan ko po ito eh, yung sobrang galit na naramdaman ko sa isang tao. Alipin niya ako, grabe, laman siya ng isip ko. Hanggang panaginip ko, nandun siya, ayaw akong tantanan, galit na galit ako sa kanya. Sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwede to, sinisira ako. Nangangatog ang katawan ko sa galit, marinig ko lang yung pangalan niya. May ugali pa naman po ako nung araw, nililiwanag ko po, nung araw, yung ugali ko na, pag ako'y nagalit sa isang tao, hindi ka nag-exist kahit nagdaang ka, nandiyan ka, wala akong reaksyon, wala akong emosyon, kasi para sa akin, hindi ka nag-exist. Ganun po akong magalit nung araw sa tao. Ano pong ginawa ko? Humingi ako talaga ng awa sa Diyos na masumpungan ko ang pagpapatawad. Tulog na tulog yung taong kinamumuhian ko. Pero ako, hindi ako makatulog. Galit na galit ako. Talo ko, talo. Unfair, di ba? I was imprisoned emotionally. Sa awa naman ng Diyos, napatawad ko na at di na ako galit. Pero lumayo na ako sa taong ito. Kasi wala naman pong remorse. Anyway, si Joseph, he chooses to let go of the resentment and desire for revenge. Kung nasaktan man tayo ng mahal natin o ng taong pinagtitiwalaan natin, hingi natin ang grasya ng Diyos na matuto tayo magpatawad. Kasi para sa kapakanan din po natin yun eh. Pero ito lang po yung tanong eh. Sa oras ba na nagagalit ka? Sa oras na nasasaktan ka, maiisip mo ba agad-agad na may plano ang Diyos na mas maganda? Di po ba, hindi agad-agad, parang enjoy mo muna yung galit mo. Pagkatapos ng galit, dapat saglit lang. Kasi nandyan ang Diyos. Ang hirap po, pero posible. Yung mga pinagagawa sa atin ni Kristo, napakahirap.
pero posible. Amen po. Dito na pumapasok yung tiwala na ang Diyos kailanman ay hindi tayo pababayaan. He allows things to happen. Hindi po Diyos ang nagbibigay ng problema, inaalaw niya lang po na dumating ang mga problema. Dalawang klase raw po ang problema eh. Isang ginagawa at isang kusang dumarating. This act of letting go empowers Joseph to move forward and experience emotional healing. Letting go of resentment is an act of self-empowerment. It allows us to reclaim control over our emotions and experiences. Tayo na po ang magkokontrol sa emosyon natin at hindi po dapat na tayo ang kinokontrol nito. Disaster po. By doing so, we free ourselves from the chains of the past and create a pathway towards healthier emotional healing, inner peace, and the potential for healthier relationships in the future. Huwag mo nating kalimutan. Remember that letting go of resentment is a gradual process that takes time. Hindi po to pag sinabi niyong, okay Lord, pinapatawad ko na siya, bukas wala na. Hindi po. It's a long process. Proseso po ito na kailangan po talaga ng gabay ng Espiritu Santo habang tayo ay nasa proseso ng healing, nasa proseso ng pagpapatawag, kailangan po natin ang gabay ng Espiritu Santo. It might require repeated efforts and self-compassion along the way. It's about choosing to prioritize your emotional well-being over holding on to negative feelings from the past. If the resentment is particularly deep-seated or complex, seeking support from friends, community like us, family, or a mental health professional can also be beneficial. Ito yung binanggit ni Bishop John na minsan kahit anong dasal, hindi nababago kasi kailangan na pala ng professional help, counseling, or medication. Okay. Number 4, transforming hurt into growth. When Joseph was taken to Egypt and eventually became steward to Potiphar, one of Pharaoh's officials, yung asawa ni Potiphar, she tried to seduce him. Hindi po siya pinatulan ni Joseph. Ang ginawa niya, nanahi siya ng kasinungalingan, pinagbintangan si Joseph, and he was imprisoned. Nakita niyo po yung pinagdaanan ni Joseph. Ibinenta ng mga kapatid, naging alipin sa ibang bansa, at nakulong pa. Naku, kung sa atin po kaya mangyayari to, palagay ko, katakot-takot na sisihan to. Lord, bakit? Ano na to? Masama pa akong tao. Siguro ganyan na yung mga litanya natin, ano? Katakot-takot na sumbat na kay Lord to. Joseph's time in slavery and later in prison becomes a period, ito na po, a period of personal growth and character development. Habang nasa prison siya, nag-focus siya sa responsibilities and demonstrating his integrity. He turns his adversities into opportunities for growth. Lahat ng naranasan niya, ginawa niya tungtungan para mas maging matatag siya, at itong mga naranasan niyang ito ang naging dahilan din kung paano pa siya mas lalong kumapit sa Panginoon. This transformation is only possible because he chooses to release the weight of betrayal and embrace a future characterized by personal development and faith in God's plan. Naging posible lahat ng ito dahil nag-focus siya sa faith niya kay God, na alam niya na may magandang plano sa buhay niya. Okay. Number 5, reconciliation and restoration. Due to his ability to interpret Pharaoh's dream, he was made governor of Egypt dahil na-interpret niya yung panaginip ng governor
Pharaoh, naging governor po siya ng Ehipto. He was the second most powerful man in Egypt kung panahon na yun. The pinnacle, okay, the most successful point of Joseph's journey is his eventual reconciliation with his brothers. Ito na po yung peak, yung reconciliation niya. His ability to forgive them, provide for their needs dahil may famine nga nung tagutom, 7 taong sagana, 7 taong tagutom. He provided for their needs during a time of famine and embraced them as family again. It's a very powerful testament to the transformative power of forgiveness. Kung hindi siya naniniwala or kung hindi ganun ka tatag ang pananampalataya niya sa Diyos, sa hirap na dinaanan niya, parang kung titignan natin, ang hirap, baka pwedeng, o sige, patawarin ko na sila, bahala na kayo, bigyan nyo kung anong kailangan, maaaring hindi niya naharapin. Pero dahil napakalaki ng puso niya, dahil meron siyang isang Diyos na pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan na kung ano man ang pangit na nangyari sa buhay niya, nandun pa rin ang paniniwala niya at pananampalataya niya na merong isang Diyos na may napakagandang plano para sa kanya. Grasya talaga ng Diyos para magawa mo ito. The reconciliation not only heals Joseph's wounds, but also restores the broken family relationships. In essence, the story of Joseph's betrayal and subsequent forgiveness teaches us that the process of forgiveness is a journey. It involves acknowledging pain, seeking a higher perspective, letting go of resentment, transforming hurt into growth, and ultimately experiencing the healing power of reconciliation. Joseph's example demonstrates that forgiveness can lead to profound personal growth, restoration of relationships, and the ability to overcome even the deepest wounds caused by betrayal, kahit gaano kalalim, kayang patawarin sa grasya ng Diyos. In closing, brothers and sisters, ipinakita ng buhay ni Joseph na sa pamamagitan ng pagpapatawad, maaari nating alagaan ang ating sariling pag-unlad, ayusin ang mga nasirang relasyon, at magtagumpay sa pinakamalalim na sugat ng pagtataksil, pagtatraidor. Tulad ng pagtuklas ni Joseph sa kanyang landas, gayon din po tayo. Maaaring maglakbay sa transformatibong paglalakbay tungo sa kapayapaan at pagbabago. Good evening and God bless us all. Marami pong salamat, Sister Jessica. Sister Jessica. Meron po bang ako po, doon po sa sinabi ni Sister Jessica, pumapabor po ako. Relate po ako, lalong-lalo na napakasakit kung ang nag-betrayal sa'yo, yung sarili mong dugo. Pero hindi rin na agad-agad na mapapatawad mo sila. In my case po, I ask the grace of the Lord para ma-forgive ko ang mga taong malapit sa aking buhay at iyon po ay ipinagkalob. Kasi kung ako lamang po, kung tayo lamang po sa sarili natin, hindi po natin kailangan talaga natin na humingi tayo sa grace para ng grace sa Panginoon para sa ganun ay maibigay natin ng lubusan ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. At iyon po, although minsan-minsan sumasagi po sa isip ko, bakit ganun? Yung nangyari, kadugo ko pa naman, sinaktan ako ng gusto. Pero wala na po yung sakit. Naiisip ko lamang po, pero yung pong pagpapatawad ay naibigay ko na po sa mga taong nakasakit po ng damdamin ko. Yun lamang po. Meron pa po bang mag-share o magtatanong about po sa topic natin? Ayan, go ahead po, Brother Aldrin. Natuwa naman ako sa topic ngayon. Alam niyo po ba na sa haba po ng travel namin kagabi ni kapatid na Aldrin, Sister Karina, na dumating kami dito po ng 12 sa Cavite,
Yan po yung pinag-uusapan namin si Joseph the Dreamer. Oo. Sabi ko nga, nag-usap ba si Sister Jessica at si Brother Aldrin? Kaya nga po si Brother Aldrin ay hindi dumaan po sa mga expressway, sa mga skyway. Binili niya pong dumaan ng EDSA para maubos po namin pag-usapan niya si Joseph the Dreamer. Ano? So palagi ko po, bago po ang final po, may maisishare po dyan si Brother Aldrin. Dahil parang 5 oras yata namin pinag-usapan niyan kagabi. Go ahead po, Brother Aldrin. Po sa inyo pong pahintulot. Ay, good evening po sa inyong lahat, brothers and sisters. Sister Jess and Sister Levy. Actually, parang sabi ko, parang napag-usapan pa lang namin ito kagabi ni Bishop regarding dito sa kay Joseph. Actually, parang meron akong naalala. Yung katagang bad things happen for a reason. So, may mga pangyayari na talagang darating sa'yo, whether it is bad or good. Sometimes it's bad, pero kailangan mong daanan yun eh. Sabihin, para ma-fulfill yung prophecy. Just like Jesus. Di ba, imbes na umano siya, tawag nito, pwede naman niyang pwede naman niyang laktawan yung ipako siya sa krus. Pero hindi eh, kasi yun yung kailangan niyang daanan para matupad yung pinangako niyang kaligtasan para sa tao. And then, yun nga yung sinasabi namin si Joseph the Dreamer. Dahil nga siya nagkakaroon siya ng mga dreams na parang yuyu ko lahat ng tao sa kanya, na dahil din yung mga kapatid niya is nainggit sa kanya. Nakakala ng parang nangyari is talagang yun talaga ang kailangan madaanan niya. Kumbaga yun ang kwento ng buhay niya na dapat niyang daanan para lumuhod sa kanya yung mga tao. Kasi actually kung hindi naman nangyari yun, magiging governor kaya siya ng buong Ehipto. Kung hindi siya pinagbenta sa isang mayamang Egyptian, mapupunta ba siya sa Egypt? Parang ganun, di ba? So, yun yung kwento niya eh. Actually, yung pag sinabing overcoming betrayal, parang paano mo ma-overcome yung isang bagay na syempre nasaktan ka, lalong-lalo na kung wala ang Diyos sa buhay mo. Iba eh. Pag binitray ka ng isang tao, kung wala ang Diyos sa'yo, ang isipin mo, gaganti ka. Pero kung nasa puso mo ang Diyos, pinapasa sa Diyos mo na lang. Kasi, dahil meron tayong dito may babasahin akong verses na ito po, Matthew 6, verse 14 to 15. Sabi ni Lord, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Tapos yung verse 15, "But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." O kita mo, kung gagantihan mo siya, magagantihan kayo. Wala nang katapusang gantihan yan. Pwede pang dumating sa karahasan yung mangyayari. So, mas maganda, kailangan ikaw na yung tumuldok dun sa, kung nasaktan ka man, tuldukan mo siya. Dahil, para magkaroon ng closure dun sa
sa pangyayari na hindi maganda. So, another verse na i-share ko rin sa inyo, yung sa Genesis. Genesis 12, verse 3. Sabi dito, I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So, pag kinurse natin yung ating kapatid, i-curse din tayo. Yun nga sinasabing lahat na ang mangyayari doon, gantihan na. Wala nang katapusang gantihan. Tulad ng mga nangyayari ngayon. Lalong-lalo na pag ang nasaktan ka tapos mataas kang tao, di po ba nasaktan mo isang tao, ikaw yung nakasakit, or ikaw ang nakasakit dun sa tao na mas mataas sa'yo, syempre hindi tatanggap yun ng na siyang hindi magpapakumbaba yun. Ibig sabihin, ang mangyayari doon, imbes na siyang magpakumbaba dahil siyang may kasalanan, mas maganda ikaw na magpakumbaba. Katulad nga ng narinig ko kay Brother Dennis. Na kung para matuldukan lang yung mga pangyayaring hindi maganda, ikaw na lang mismo, katulad nung sabi natin may kaaway ka, nagkaaway kayo ng sister or yung brother mo or sister. Kahit siyang may kasalanan, akuin mo na lang. Ako na parang kasalanan. Sorry, parang ganon. So, ang mangyayari, hindi magkakaroon ng closure. Di po ba? So, yun yung sinasabi dito na dapat tuldukan na lang kung ano yung mga curse or kung mayroon nag-betray sa'yo. Hindi naman tayo magdadala nun kung tayong magpakumbaba. Siya, kung sinong nag-betray sa atin, siya magdadala nun. Siya yung magkakaroon ng curse. So, mahaba na ba yung sinabi ko? Parang mahaba na yata. Yun lang po. Bali, actually, madadagdagan yan ni Bishop kasi siyang mas maraming sinabi nung tungkol na sa nagkakwentuhan kami kagabi. Maraming salamat po. Yun lang po. Maraming salamat po, Sister Jessica, Sister Levy, Brother Aldrin. Maraming salamat po, Brother Aldrin. Ngayon po ang magbibigay po sa atin ng final insights and blessing si Bishop dito po. Ay nako, pagka binigay ko lahat sa akin yung mga galit at puti na nakit ko tayo, bubutin tayo ng umaga. Po, sabi ko sa iyo, nang hindi pa po ako naordinahan bago ko po ibigay po yung mga ilang biblical verse, galitin ko po muna kayo. Bago po ako maordinahan na pare, Akolitos pa lang po ako. Naku po, kung kinakailangan ko po magtirik ng kandila ng 9 na Biyernes, sa dami po sa lahat po ng mga pinagdaanan ko. Yun nga po yung pinapalakas ako lagi din ni Brother Aldrin. Kaya nandyan ka ngayon sa kinalagyan mo dahil kung gumive up ka noon, kung sumuko ka noon, baka hindi ka umabot. Yan, naalala ko tuloy nga yung alagad ni Kristo gusto mo po rabay, gusto mo guro, paulanin natin ang apoy nang mamatay na silang lahat. Naalala niyo po yung kasulat sa Bible na yan? Gusto niyo po, paulanin natin ang apoy nang mamatay na po yan silang lahat. And then, sabi ni Lord, no, hindi. Kung gusto kong tumawag ng isang batalyon na anghel ay darating. At nang pinipigilan siyang wag pumunta doon, mamamatay ka po dyan sa wag kang pumunta. Kaya tuloy, lahat ng yun, no? Bago pa man yan, puntahan ko po yung ilang punto po ni Sister Jessica. Nakakagalit talaga kung minsan. Minsan yung pinagkakatiwalaan mo, yung inaasahan mo na sa sandalan mong kadugo o kapatiran sa gawain or katrabaho, talaga naman nakakagalit, no? At sa totoo lang, masama po ba magalit, Sister Jessica, Sister Levy? Masama po ba magalit? Hindi naman po. Basta Basta i-release lang. Kailangan nating i-release yung galit natin, Bishop. Okay, kasi sige. tayo ang maapektuhan kung hindi natin i-release yung galit. Si Kristo ba nagalit? Hindi po. Sister Levy, si Kristo po ba'y nagalit? Hindi po. Kaya Sister Jessica, nagalit po ba si Kristo? nagalit po.
O sige nga, Ay, ano kasi, po isa lang, ano po yung pinakamatinding galit na ginawa niya kung sa panahon po ngayon ay hindi katanggap-tanggap? Yung binaliktad niya yung simbahan. mga Yes. paninda. Hindi pa po. Oo, oo, oo. Imagine niyo po yung Quiapo, ang dami po nagtitinda sa paligid, tama? Yes. At imagine niyo po yung baklaran na napapaligiran po ng lahat ng vendor. Imagine niyo po yung napuntahan ni Christ ang pumunta po sa templo, sa temple. Ano pong ginawa niya? Hindi niya po ginamitan ng diplomasya na pinakausapan na, o Oo. MBA po ako, pwede bang umalis po kayo dyan? Ano pong ginawa ni Christ? Sinabit Hindi, niyo lahat yung mga, ano, abay tinapon niya lahat po ng mga oo. nagtitinda po ng mga manok, ng mga kalapate, pinakawalan niya lahat sa kulungan at ang lahat po yung mga pinagtitinda po ng mga, sabihin natin mga baka, pinakawalan niya lahat. Eh kung titignan mo po ngayon, sabi, ano po naman yung ginawa ni Cristo? Hindi naman makatao yan. So, ano po sinabi niya? Ginawa ninyong palengke ang tahanan ng Diyos. Hindi ninyo ginalang inirespeto. Pero bagamat po ang tinutukoy po doon, hindi lamang ang tahanan ng Diyos, para po yung sarili natin. Hindi natin nirespeto because we are the temple of the Holy Spirit of God. Ibig sabihin, nagagalit si Christ. Alam mo niyo po, hindi naman po masama magalit. Kapag may nakita ka pong mali na ginagawa po ng kapamilya kasama mo sa bahay, alam man sabihin mo, anak, ang saya-saya ko naman yan sa ginawa mo nang yan. Natural po magagalit ka. No? Sa mga kasama mo po sa gawain, natural po magagalit ka. Pero po yung sinasabi po, tama po kayo. Ang masama po yung hindi man lang natin binalidate. Yung hindi natin pinakinggan, hindi natin sinuri, nagtanim po tayo ng galit, puot at hinanakit. At sinabi nga ni Brother Aldrin, gantihan na to. Ubusan ng lahi, sabi nga, sa iyo ang kabiti, sa akin ang tundo. No? Kawawa naman po yung mga apo. Sila na po ang mag-aani po at wala na pong katapusan. Sino po yung mag-suffer? Yung mga susunod po na henerasyon. Okay. So kukuha po tayo ng ilang maikli lang po. Saan po ba nasa Biblia na po ba noon yung mga galit, puot, inggit, mga rivalry na yan? Nasa Biblia na po ba Old and New Testament? Sino pag-usapan din namin kagabi ni Brother Aldrin, noon pa, andyan na yung mga inggit na yan, mga inggitan. O sige, number 1 po, sa aklat ng Genesis, sino po ang kauna-unahan po na siya talagang modelo ng mga inggit at magkakaribal? Sino po ang pamilyang ito? Si Cain. At saka, Abel. yun po yung unang krimen na naganap. Ano pong dahilan? Inggit, di po ba? Di po ba magkadugo sila? Opo. Dalawa lang sila magkapatid noon, di po ba? Saan po sila una nagselos po sila una sa kanilang pamilya may pangyayari? Pangalawa po sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Nagselos po sila kung sino po yung tinanggap ang alay ni Yahweh ba o yung kanya. O di na natin isa-isa. Genesis 25 po yun, 34. And chapter 27, 1-4. Pwedeng balikan na lang po natin pagkatapos natin pag-uusap. Yun po ang naunahang naganap na krimen nang dahil po sa inggit, nang dahil po sa selos. So ano nangyari po? Nauwi sa krimen. So kung mangyayari po sa buhay natin na yon, ay magpapatayan po tayo. O di po ba? Tingnan mo na lang yung mga politiko sa loob po ng simbahan, may mga selos at inggit din po. Okay, number 2. Okay, sino naman po ang twin brother na talaga namang inggit at magkaribal din at nauwi din po sa betrayal? Old Testament pa rin. Sister Levy. Si Joseph. Twin brother ito po. Iniisip ko pa. Ganito rin po, betrayal din po ito. Inggit, selos po. Hindi na po makapaghintay ng kanyang kaparte. Sister Jessica. Esau? Yes. Yung pinagmulan po ng Joseph the Dreamer ngayon, yung pinagmulan po nilang angkan, ang dami pong naganap na hindi ka nais-nais. Sino po? The twin brother, si Jacob po at si Esau. Hindi po Esau ng baboy, ha? Yun. Okay. So nagkaroon po ng inggitan bagamat kasabwat dito si inay. Sino pong nainggit? Yung panganay o yung sumunod? Yung sumunod. Yes. Ano pong pinag-aawayan nila? Leadership. Di po ba? Leadership. Yeah, parang Chinese po, di ba nasa panganay po yung leadership.
So ano po nangyari? Di ba binitrial niya po? Ginamit niya po yung paboritong lugaw po ng tatay niya. Ginaya niya po. So, noon pa man po may mga naganap pa po. Magkakadugo po ang pinag-uusapan dito ha. So ngayon po kung mag-aaway po at mag-iingitan ng hindi magkadugo, hindi masyadong kagulat-gulat. Dahil naisulat po ang mga pangyayari sa Biblia, hindi po para pag-usapan ang kanilang mga maling nagawa. Ipinahintulot po by the inspiration of the Holy Spirit na naisulat po ang kasaysayan ng mga taong ito para sa atin. Hindi po naisulat para pag-usapan ng kanilang mga mali. So, naisulat po ito para sa atin ngayon. Para maging aral natin ngayon. Pero bagamat po, inalisan po ba sila ng mga pribilehiyo ng Diyos? Kagaya po ng pamilya po ni Jacob. Si Jacob po nag-betray sa kanyang kapatid. Tingnan niyo po, inalis po ba ang providensya ng Lord kay Jacob hanggang kay Joseph the Dreamer? So ngayon po, sino po ang magulang ni Joseph the Dreamer? Sister Levi. Sinong father niya? So yun po yung mga pinag-uusapan natin ngayon. So nangyari po, bago po tayo tumuloy pa doon, no? Pero tapusin natin yung Old Testament. And of course, alam natin po, yun po yung nagsimula ng mga 12-12 na yan, the 12 apostle and the 12 tribes. Kaya marami po tayong number 12 ngayon, no? The 12 tribes hanggang naging 12 apostle hanggang ayun. Pati yung crown ni Mama Mary nagkaroon ng 12 star. So naging napakarami pong naganap na mga betrayal nung araw, mga pagtatraidor, mga pagtatakwil. Sa 12 apostle po, may betrayal po bang naganap? Yes. Meron. Sino po? Si Judas Iscariote. Si Judas. Sinasabi nga nila, si Judas inudyukan ng paring seloso at tingin nila karibal nila si Christ. Di ba si Caiphas? Si Caiphas po ang punong pari nung araw. So ano pa nangyari sa pagsiselos po kasi dumadami na pong tagasunod ni Christ. So nagsiselos na po hanggang naudyukan po si Judas. But number 2, bukod po sa panguudyok po ni Caiphas, ano pa pong isa nag-udyok po para gawin ni Judas ang kanyang pagbibitray? Dahil sa pera po, di ba binigyan po siya ng salapi? So minsan po yung mga kamag-anak po na dahil sa kaprasong lupa, kaprasong ari-arian, kaya pong itakwil at pagtraidorin po lahat dahil po sa mga bagay-bagay. Bukod po dahil sa sumunod po siya sa makapangyarihan, dahil binigyan po siya ng kaprasong salapi, si Judas. So ngayon po, bakit nagagawa po natin mag-betray sa ating kapwa at kadugo? Minsan po sa mga bagay-bagay, sa mga konting yaman, kaprasong karangalan, kaprasong pangalan. Bakit po ba may nag-aaway? Di po ba may nagsiselos? Bakit po ba may nag-aaway? Di po ba dahil sa inggit? Bakit ka mga away? Ba't ka nagagalit dahil tingin mo karibal siya? Ano pa? Dahil naiinggit ka, umunlad yung kapatid mo, umunlad yung kadugo mo, umunlad yung kamag-anak mo. Sabi nga, yung tao hindi na natuwa, umunlad ang kapwa, hindi na natuwa. Pag umunlad, sabihin, saan kaya nagnakaw yan? Saan kaya nakapandaya yan? No? Hindi na natuwa sa pag-unlad. No? So pinag-usapan po natin dito, nangyari na po ba noon? Pero ang pinag-usapan po natin, na-resolve ito hanggang New Testament by Christ. So again, bukod po kay Judas, sino po ang nagkaroon po ng betrayal doon sa 12 apostle pa rin na mas matindi? Si Peter. Peter. Yes. Di po ba, sino pong kanyang tinraidor? Sino pong kanyang... Jesus. Di po ba mas matindi? Pag sinabi, teka lang, damayan na ito eh. Ayaw ko naman madamay. Di ba ganun tayo? Minsan kaibigan mo, iiwanan mo, tatalikuran mo kapag nadamay na. Subukan niyo po. Ako po may kaibigan po akong pamilya na okay naman sila ngayon pero dati po sobrang nasabihin natin na sa marami ang buhay. Ang daming kaibigan. At marahil po baka nakikinig sa atin ngayon. Ang daming kaibigan. Napakabait niya po sa lahat ng kanyang kaibigan. Hindi niya na po inisip ang kanyang kinabukasan. Dahil nagmula po sa mahirap na pamilya at nang nagkameron po yumaman po, so naging open po lahat. Halos bigay lahat tudo. So nangyari, so parang hindi niya inisip yung future, no? Parang inisip niya lang paano mapasaya yung mga tao sa paligid niya. Minsan po, kapag kailan wala ka na, di ba ang daming kwento niyan, iiwanan ka na. Masakit. Parang kulang mo na lang isumpat forever sa kanya. Pero sabi ni Brother Aldrin, at that yun ay biblical, kapag sinumpa mong isang tao, tatamaan ka pa rin.
Tatamaan siya kung siya po ay talaga namang karapat-dapat sa kanya yung cars na yan. Pero babalik din po sa'yo. Dahil nakasulat po, kung anong ginawa mo sa maliit na hamak na kapatid mong ito, gagawin din sa'yo. At yung hindi mo pinatawad, eh, hindi din papatawarin. At ang pinatawad mo, ipatatawarin nga. O kasi Peter po, mas masakit. Dapat siya yung number 1 magtanggol kay Christ. Dahil siya po yung nagsabi kay Christ, Lord, Guro, Rabay, sasama ako sa iyo. Saan pa ba kami pupunta? Hanggang kamatayan sasama ako sa iyo. Di ba sinabi ni Peter yon? Parang kasalang for better or for worse. Kapag nag-away na at wala ng salapi, hiwalay na muna tayo. Divorce na. Kaya po may mga naghihiwalay. So ano po nangyari kay Peter? Teka sandali lang. Kasama kanya? Ay, hindi. May mga ibang salin po nga po ng Biblia na ang pangit po ng pagkakasalin. Sumpain man ako, hindi ko kilala ang taong yan. No? Lalo po sa mga Christian na salin po ng Bible, may nakasalin po doon na sumpain man ako, hindi ko po kilala at hindi ko po kasamang taong yan. And 3 times. Sa atin po siguro, baka isang beses pa lang po tayo dinina, hindi na tayo makapagpatawad. Eh si Peter po 3 beses pa. Sa atin isang beses lang po sabihin, hanggang isa ka lang, hindi ka na makakaulit sa akin. Okay. Yung mga pangyayari po sa buhay natin na sinabi din po ni Sister Jessica, tandaan po natin yung mga pangyayari po sa buhay natin, tama po si Sister Jessica, hindi po kalooban ng Diyos na maghirap tayo kung ano man po naranasin natin ngayon. Wala pong kalooban ng Diyos sa atin na hindi maganda. No, kaya nga may sinasabi po na permissive will of God. Hindi niya kalooban, subalit ipinahintulot niya lang para sa ating ikatututo. Para sa ating ikabubuti pa. Sabi nga ni Brother Aldrin is tulad kay Joseph po. Kung hindi hinayaang po mangyari kay Joseph, abay, hindi naman sa tatanggapin po doon sa kahariang maunlad na pinuntahan sa kanya. Wala namang dahilan para magpaampon siya doon. So nangyari, nagpanggap na pinatay, hinulog sa balon, ipinagbili. Pwede po maghiganti po si Joseph dahil dumating po ang pagkakataon na naging tagutom po sa lugar po nila. Hanggang pumila po para humingi ng ayuda. Tama po ba ako? Pumila po para makahingi ng ayuda ng pagkain dahil naging gobernador po siya para sa pag-distribute po ng pagkain. Dahil yung napanaginipan niya po na 7 mapayat na baka, 7 malusog na uhay, 7 taong taghirap at 7 taong tagsagana. Kaya nga pag may sakit ang tao ngayon, 7 rin ang gamot eh. No? Kaya nga po, ano po nangyari? Pumila po. Pero may nangyari din po doon na hindi ka nais-nais. Tinaniman niya po ng mga gintong kupa doon yung ibinigay niya po ng mga trigo para hulihin po ng bantay palasyo. Tama po ba? Tinaniman niyo po para ma-hold po ang kanyang mga kapatid. So nang sinabing abangan niyo po, nagnakaw yon. Yun po yung pareho pong gumawa ng senaryo. So nang hinold po, sabi niya, may dinala po kayo, may kinuha po kayo. Yun pong paraan para ma-hold yung kanyang mga kapatid para makapag-usap silang dalawa, pa silang magkakapatid. So may mga senaryo po nagaganap, parang like Christ po. Pwede naman tayong iligtas ni Kristo nang hindi sa manaog sa lupa dahil makapangyarihan po sa pwede niya pong utusan ng kahit sino. Pero mas binabuti niya pong maging tao upang maabot para masabi natin alam ni Kristo, ramdam ni Kristo lahat na pinagdaanan natin. Wala tayong pwede sabihin. Kung ano nararamdaman natin ngayon, lahat po tayong pwedeng ireklamo sa Kanya dahil naranasan niya po ang lahat na magutom, ang kutyain, ang hiyain, ang iiwan at libakin. Parang, Lord, alam mo ba ito? Sagot yan, yes, opo, naranasan ko yan eh. Wala kayong dapat itanong sa akin. Hindi pa nga po natin naranasan hubaran at ipako sa krus. Tama po ba? Lord, bakit pinabayaan mo mangyayari sa akin to? Lord, natutulog ka ba? Bakit mo pinabayaan to? Kung ang lahat po ng kinukomplain natin, sinabi ni Christ, iniwan ako ng aking kamag-anak, iniwan ako ng aking disciple, pinagbintangan po ako na fake, pinagbintangan po akong impostor, pinagbintangan po akong diablo, at the same time, hinubaran po ako. Alam niyo po bang sinasabi ng ilan, maaring mas kahindik-hindik po ang kahiyang ginawa sa kanya kasi wala naman pong undergarment nung araw. Wala naman brief nung araw. Ngayon po ipinapakita na lang po na meron po siyang bahag. Pero maaring ang kahiyan po noon ay nailantad po ang kanyang buong katauhan dahil walang undergarment nung araw. Kaya nga po mahahaba ang damit ng mga kalalakihan nung araw kasi wala naman pong undergarment.
So ganun kahihiyan para masabi ng Lord, grabe, para masabi natin, tumingin ka nga sa krus. Tumingin tayo sa krus at titigan natin sabihin, baka marinig po natin yung boses ni Christ, anak, kapatid, kulang pa ba itong ginawa ko para sa iyo? Kulang pa ba ang lahat ng kahihiyan, pasakit? Kulang pa ba ang lahat ng ito? Na nakahubad, nakadipa, nakahangin, nakalantad sa lahat ng taong kahihiyan. Nakapako ang mga paa na hindi makakilos. Pag tiningnan po natin, yung mga bagay po hindi gusto ni Lord. Mali po ang sabihin natin kalooban ni Lord na ito, naghirap ako, kalooban ni Lord na nagkasakit ako, no? Hindi po kalooban ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Lagi ko po sinasabi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sinabi po niya sa kanyang panulat, bumaba ako sa lupa para hindi gawin yung gusto ko, para gawin po yung gusto ni Ama na hanapin ko kayong lahat ng mga nililigo, ililigtas ko yung lahat, pagagaling ko yung lahat. Ako po sa laging paniniwala ko po, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Siya po lumikha sa atin. Masama at mabuti po, mahal na mahal ng Diyos. Bakit? Yung mga magulang po, kahit gaano kasama ang anak, mahal na mahal nila ang kanilang anak. Nagagalit po sila, but at the end po, mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. So lagi po lagyan natin sa isip natin na mahal po tayo ng Diyos. Kung ano man po nangyayari sa atin, sabi nga, para hanapin natin siya. Para tumawag tayo sa Kanya. Para manalangin tayo sa Kanya. Para magtiwala tayo sa Kanya. Kasi hindi man lahat po, pero kung minsan kung okay po tayo, kaya minsan sabi nga ni Sister Jessica, minsan maging okay, minsan ang not to be okay. Kasi natututo po tayong hanapin si God. Kanina po sa mga kausap po, mga magulang po sa libingan po, minsan kapag kinapos na po ang mga anak, natututo pong bumalik sa magulang. Kung hindi po, mas uunahin po ang barkada. Pag biglang dumating na po sa mga pangyayaring hindi maganda, natututong inay, pwedeng itay, pwedeng patulong. Pero kung okay lang mga anak, minsan nakakalimutan na po ang mga magulang. Ni chat, ni text sometimes, hindi man lahat nakakalimutan na. So again, wala namang pangyayaring sa mundong ito na hindi ipinahintulot ni Lord. Tandaan niyo po, makapangyarihan po ang Diyos. Lahat po ay pwede niyang huwag pahintulutan mangyari. Sabi nga, permissive will of God. But the perfect will of God, kung matuto po tayong maghintay. Kaya nga isa sa paborito ko pong kanta, in His time, He makes all things beautiful. So yung pamilya pong ito, na tipong nang dumating na po, nakilala na po ang Panginoon, nag-serve na po sa Panginoon, na minsan sinasabi sa akin, Father, kung kailan na po ganap na nagbago, kung kailan naganap naglingkod, bakit nawala lahat, yung kabuhayan, yung trabaho, parang halos wala na pong lahat, parang ikamatay ko na ang kahihiyan, parang ikamatay ko na po ang lahat ng pangungutya po ng lahat ng tao sa amin. Napag-usapan po namin ni Brother Aldrin kagabi, sa taong ito, kapatid, dapat mo malaman, nawala po ang ilang bagay dahil ibinigay ni Lord ang lalong mahalagang bagay ang nakilala mo siya. Dahil kung hindi po nawala ang lahat ng bagay, hindi niyo po pipiliin ang ganap na makilala ang Diyos. Marahil hindi niyo po pipiliin ang ganap na maglingkod sa Kanya. Ngayon po sinasabi mo po sa akin, Father, kontento na po ako kung anong meron ako ngayon. Masakit hanggang ngayon patuloy niya dinadaing ang dami-daming nawala, kaibigan, karangyaan, trabaho, etc. At maaring may mawala pa. So sinabi nga ni Brother Aldrin at ni Sister Karina, ang napunta sa kanya ngayon, yung mamanahin niyang kayamanan sa kabilang buhay. Minsan po kung may mawala po sa atin, a permissive will of God, sabi ni Lord, piliin mo ang anak na siyang magmamana ng lahat. Dahil kung anong mamanahin ng anak at pinili niyo pong anak at yun ay si Kristo, yun din ay para sa iyo. Sa perfect will of God, lahat po may nakalaan po sa buhay sa atin. Nasusulat nga sa banal na kasulatan, sa mga taong tapat sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, hindi pa sumagi sa ating panaginip ang nakalaan para sa Kanya. Tama po ba? Hindi pa sumagi sa panaginip ng taong nakalaan sa Kanya. Sa dami po ng pangyayari po sa buhay ko, ang lagi ko pong pinagdarasal, sana Lord dumating yung pagkakataon na mapaglilingkuran ko sila sa kahit anong kaparaanan. Nangyayari po.
Lahat po ng mga minsan nagbigay sa akin ng sama ng loob at ng iwan, nagkita-kita po kami to the final dahil ako po ang lahat ng funeral mass sa kanila. At ang sinasabi ko, Lord, salamat po kahit sa uling pagkakataon, ipinakita ko po na ikaw po ay pagmamahal at ikaw po ay paglilingkod. Lahat po sila hinahanap ko pong lahat at lagi kong ipinagdarasal sana kahit uling sandali. Mabigyan ako ng pagkakataon para maipadama ko po ang pagmamahal. So yun lamang po. So sa buhay po natin, tandaan po natin, hindi laging Biyernes Santo. Si Kristo po ay nagkaroon po ng triumphant ang muling pagkabuhay. So mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayo sa paraang buhay na nais ni Kristo sa atin. Basta tanda, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Sa mga sandaling ito po, si Kristo po ay King of Mercy. Kailan po ang paghusga at paghahatol? Sa kanyang muling pagbabalik. Hindi po nagpaparusa ang Diyos. Bagamat gustong sumingit ni Brother Aldrin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kasi bakit? Jesus is King of Mercy. Ano po nangyayari sa buhay po natin ngayon? Ito po ay consequences. Ito po ay resulta lamang ng buhay natin noon. Nire-repair po tayo, nire-reconstruct po tayo, nasa condonation po tayo ng ating mga pagkakautang para alisin ang lahat na maraming interest, kundi magbabayad at magbabayad po tayo. But by the grace of God, kakayanin po natin. Pero walang bagay na hindi po tayo pagbabayaran. Lahat po ay pagbabayaran natin. Dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. But again, by the grace of God, magaan at masaya nating nalalagpasan yung pain, yung sadness, yung sickness, and illnesses. Andyan si God. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Bishop Tito. Napakaganda po ng ating ng insight ni Bishop Tito at marami po tayong natutunan at sana po sa topic po natin ito ay tumino sa ating isipan at lalong-lalo na po sa ating kalooban. Tama po na inaalaw po ng Panginoon na mangyari ang mga bagay-bagay, hindi para tayo ay maging marupok, hindi para tayo maging yung madagok sa buhay, kundi para lalo tayong patatagin ang ating pananampalataya at lumapit tayo sa Kanya. Yun lamang po ang dadagdag ko po. Tama, Sister Lady, wala na tayong oras. May oras pa ba tayo? Wala na? 3 minutes pa po. Okay, sige. Sino pa pang gusto 3 minutes po? Okay. Ayan. Yung 3 minutes na po yon. Okay. Teacher Grace, gusto mo pa magbigay ng 3 minutes? Okay na. So may kasama po tayong lecture commentator po no sa iba't ibang parokya, no sa tatlong parokya. So present po siya ngayon. Kaibigan po, best friend po ng Iya family. So siguro po yung 3 minuto na siguro na yon kung okay lang po sa inyo. So mag-pray na po tayo. Sige po, Bishop. Okay, sige po. Bago po yung aking final blessing, naramdaman ko po kasi in this sermon noon pa may gift of prayer po si Brother Aldrin. So sa 1 minuto pong panalangin, Brother Aldrin, meron ka pong gift of prayer and then of course, iko-close ko po ng final blessing. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Brother Aldrin. Lord, pagpupuri po para sa iyo ang lahat ng mga nangyayari at mga biyayang binibigay niyo po sa amin. Naway pagpalain niyo po kami sa aming mga ginagawa, gabayan niyo po kami sa aming mga tinatahak na landas. Naway hindi po kami, ilayo mo po kami sa kapahamakan at ilayo niyo po kami sa mga disgrasya, sa mga taong magkakar sa amin at lalong-lalo na po ang aming pamilya, ang aming mga kamag-anak, lahat po ng taong mga close namin, tulad po ng CFPG at pagalingin niyo po ang aming mga kapatid, kaibigan, nagsasuffer ng sickness. Kayo na po ang dumapo sa kanila para sila ay gumaling sa lalong madaling panahon. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan na sila ay manatili sa kanilang mga sakit.
Lord, alam ko po ang iyong kapangyarihan. Alam ko po na nagpapagaling po kayo sa lahat ng may mga sakit. Lord, sa lahat po ng mga biyayang binibigay niyo po sa amin, naway matuto kami mag-share sa mga taong nangangailangan. Alam ko po naman na ang binibigay niyo po sa amin ay hindi lang lamang para sa aming mga luho, para sa aming pangangailangan, kundi para para lalong mapasigla ang aming community at mai-share namin kung anong nararapat na para sa iyo, Panginoon. Maraming 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 salamat po, Panginoon, at kami po'y nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-share sa aming kapwa. Naway wag po kayong magsasawang magbigay po sa amin ng mga biyaya at sana po kung sino man po ang mga taong gumagawa sa amin ng kasalanan, pinapatawad na po namin sila, Panginoon. Tulad po ng sinabi nyo, patawarin niyo po namin sila dahil papatawarin niyo po kami. Amen. Amen. Heavenly Father, Brother Aldrin, ngayon po ang final blessing kay Bishop dito po. Bishop? Heavenly Father, kilala niyo po kami. Alam niyo pong nilalaman ng aming puso't isipan. Alam na alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Kilala po ninyo kami. Nararamdaman at nakikita niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Ito man po ay kaligayahan, ito may kalungkutan. Wala pong nalilingid sa inyo at wala pong nalilihib sa inyo. Maaari niyo pong pahintulutan ng lahat ng mga pangyayari at maaaring hindi. Marahil pinahintulot niyo po ang mga bagay at mga pangyayari hindi man namin maunawaan. Marahil ito'y pinahintulot mo po upang Panginoon hanapin ka po namin ayon sa sinabi niya po sa aklat ayon kay Propeta Jeremiah. Hanapin ka po namin at kami po'y magbalik loob, talikdan ng aming maling pamumuhay, talikdan at pagsisiyan ng aming kasalanan. I-restore po ninyo kaming lahat. Panginoon, nananalig po kami at naniniwala na ang mga bagay-bagay na hindi namin maintindihan, alam po ninyo. Marahil pinahintulot po ninyo upang ganap kaming kumapit sa inyo at magtiwala sa inyo at hindi po sa mga bagay-bagay at mga pansamantalang bagay sa mundong ito. At Panginoon, hinihiling po namin, nawa bigyan po kami ng banal na kalaman at karunungan upang ganap ka naming maunawaan, ganap ka naming makilala, at ganap ka naming masundan, at ganap po naming maisabuhay ang inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng tapang at lakas. Katulad na ibinigay niyo po kay Solomon upang kaming maging mananagumpay sa hamon ng buhay. Panginoon, tunay nga po habang kami ay nasa mundong ito, na punong-puno po ng mga hamon at pagsubok sa buhay, haharapin at haharapin po namin. Subalit, Panginoon, kayo pong nangako na kailanman hindi niyo po kami iiwanan. I am with you until the very end of time. Pangahawakan po namin yung pangako, Diyos. At panghahawakan po namin ang inyong pangako ang mga salita, Panginoon, na magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kaya tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang buong angkan, pamilya at kaibigan po, mga miyembro po ng Christ Family Prayer Group, ng Light Community Prayer Group, ng Armor of Faith Prayer Group, ng San Martin de Porres Family. Lahat ng miyembro, kapamilya at kaibigan. Panginoon, balutin kami ng inyong banal na proteksyon, ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. At ipahintulot mo naman na kami lahat ay patuloy na maging instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan. Patuloy na kami maging kasangkapan at instrumento upang akayin ng mga taong lupaypay, hirap sa buhay. Kami nawa maging kalakasan at maging gabay. Patuloy nawa kami pahintulot na kami maging kasangkapan upang maging kapwa at tagapagligtas. Bigyan niyo po kami ng inspirasyon na nag-uumapaw sa aming puso upang patuloy kami nawang mag-aral ng inyong salita. Nawa Panginoon na lahat po ng miyembro po ng iba't ibang prayer group ay naway mag-apoy muli ang puso upang manabik, mauhaw, magutom sa inyong salita. Manabik at magutom at mauhaw sa pagpupurit, paglilingkod sa inyo. Ang lahat ng mga nanlalamig, itinataas ko rin po sa inyo, O Diyos, Heavenly Father, ang mga pamilyang nangihina ng dahil sa mga sitwasyon. Lingapin mo sila, Panginoon. Ibuhos mo nawa sa kanilang inspirasyon ng kapain. Andyan po kayo, mahal na mahal po ninyo kami. Mapangyayari niyo pong lahat ng bagay. Naway paunawa niyo po sa amin, O Diyos,
pansamantala lang kami sa mundong ito. Hindi ito ang aming tirahan, hindi po aming kalalagayan. Focus po kami sa inyo pong aming punta, sa inyo pong aming destinasyon. Ama, ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo, itinataas namin sa inyo, Ama, sa ngalan at sa pagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mama Mary, Amen. Pray for us. St. Joseph, Pray for us. Pray for us. San Martin de Porres, Pray 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 for for us. us. pagpalain po kayong lahat sa ngalan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Thank you po. Lord. Ang gabi po sa lahat. Thank you. Maraming salamat, Bishop, Mary. dito. God bless Brothers po. and sisters. Mahal our tayo ng colleagues, Diyos. San Mahal Martin de po tayo ng Porres. Diyos. No? Enjoy our life. God bless. Thank you.